Sa liblib na baryo ng San Roque, nakatago sa paanan ng bundok, kilala ang isang pamilya na pinagkakalooban ng kakaibang kapangyarihan mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang mga magulang ni Ramon at Andres ay kapwa mula sa matandang lahi ng mga antingero at albularyo. Ang kanilang ama, si Mang Federico, ay bantog na tagapagdala ng anting-anting ng kabal at kunat, habang ang kanilang ina, si Aling Remedios, ay isang bihasang albularyo na kaya ring manggamot ng sugat at karamdaman gamit lamang ang mga halamang gamot at orasyon. Mula pagkabata, naramdaman na ng magkapatid na sila'y hindi ordinaryo. Si Ramon, ang panganay, ay nakataglay ng matibay na anting-anting na iniukit pa ng kanilang lolo mula sa gintong bato na nakuha sa loob ng kuweba. Sa tuwing siya ay nagdarasal ng orasyon, tila ba hindi tinatablan ng matalim na bagay ang kaniyang balat. Samantalang si Andres, bagamat mas tahimik, ay may likas na kakayahan sa panggagamot at pagbasa ng mga dasal laban sa masasamang espiritu. Sa murang edad, siya ay tinatawag ng batang albularyo ng mga taga-baryo. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay hindi nagtagal. Sa bundok na bumabalot sa San Roque, matagal nang nagkukubli ang isang lahi ng gabunan. Mga halimaw na malapaniki ang pakpak, nanginginain ng dugo at laman ng tao tuwing gabi. Mas malaki sila sa karaniwang aswang, mas mabagsik, at may kakayahang magbalatkayo bilang tao tuwing araw. Ang mga matatanda sa baryo ay madalas magkwento na sa tuwing dumadalas ang mga batang nawawala, tiyak na may gumagalang gabunan sa paligid. Isang gabi ng tag-init, habang nakaupo ang pamilya sa kanilang lumang kubo, nakarinig sila ng nakakakilabot na alulong at malakas na pagaspas ng mga pakpak. Huminto ang mga aso sa tahol at nagsitago sa ilalim ng mga papag. Ang hangin ay biglang bumigat at may kakaibang amoy na parang nabulok na karne. Napatingin si Mang Federico sa kaniyang mga anak at mahigpit na winika. "Dumating na ang ating pinangangambahan. Mga anak, kayo na ang susunod na tagapagtanggol ng baryo laban sa mga gabunan." Ngunit bago pa man makasagot sina Ramon at Andres, isang malakas na kalabog ang dumagundong sa bubong ng kanilang kubo. Ang mga dingding ay halos mabuwag at sa siwang ng kawayan nakita nila ang pulang-pulang mata ng isang nilalang na nagbabantang pumasok. Dito nagsimula ang paglalakbay ng dalawang magkapatid. Ang isa'y antingero, ang isa'y albularyo, nahaharap sa pinakamadilim na lihim ng kanilang baryo. At ang unang gabi ng pagsubok ay magpapasya kung sila ba'y karapat-dapat sa kapangyarihang iniwan ng kanilang mga ninuno. Nanginginig ang mga dingding ng kubo sa bigat ng nilalang na nakadagan sa bubong. Ang mga kahoy na pawid ay nagsiputukan at sa bawat galaw ay bumubulusok ang mga abo at alikabok. Ang mga aso sa ilalim ng bahay ay tahimik na lamang na nagmumulagat, tila ba alam nilang hindi nila kayang labanan ng halimaw na nasa ibabaw. Si Ramon, na hawak ang kanyang anting-anting na nakasabit sa leeg, ay agad na nagdasal ng orasyon na itinuro ng kanilang ama. "Sa ngalan ng batala at ng mga espiritu ng liwanag, ipagtanggol mo kami laban sa kadiliman." Isang kakaibang liwanag ang nagliyab mula sa kanyang dibdib at ang amuletong pilak ay kumislap na parang nagbabaga. Si Andres naman ay mabilis na kumuha ng bote ng langis na pinagpahingahan ng mga dahon ng sambong at halamang Maria. Dinilaan niya ang dulo ng kanyang hinlalaki at winika ang orasyon na panlaban sa mga nilalang ng gabi. Sa isang iglap, bumukas ang bubong. Tumambad ang anyo ng gabunan, isang dambuhalang nilalang na malapaniki ang pakpak, ngunit ang mukha ay parang pinaghalong tao at hayop. May matutulis itong ngipin na kumikislap sa dilim at ang mga kuko ay singhaba ng itak. Mga tagapagmana ng liwanag. Ang tinig ng halimaw ay garalgal, tila boses na dumadaloy mula sa kuweba. "Matagal na kayong inaabangan ang aming lahi.
Ang dugong dumadaloy sa inyong mga ugat ay ang tanging sagabal sa aming ganap na paghahari sa San Roque. Bumagsak ito mula sa bubong at tumiretso kay Ramon, mabilis at mabangis. Ngunit bago pa man siya maabot, itinaas ni Ramon ang kanyang anting-anting. Kumislap ito at tumama sa katawan ng gabunan na parang kidlat. Napaatras ang halimaw, nagsisigaw na tila nasusunog. Samantala, si Andres ay mabilis na kumilos. Kumuha siya ng asin at abo ng uling mula sa altar ng kanilang ina. Inihagis niya ito sa paligid ng bahay, bumuo ng bilog na proteksyon. Ang gabunan ay sumubok muling pumasok, ngunit sa bawat pagtatangka nitong lumapit, ang balat nito'y naglalagas at natutusta. Subalit hindi lang iisa ang kalaban. Sa dilim ng kagubatan ay umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagaspas ng pakpak. Dumating ang higit 3 gabunan, umiikot sa paligid ng kubo. Ang kanilang mga matang pula ay kumikislap na parang apoy. Ang isa ay dumapo sa puno ng niyog, ang isa ay umikot sa hangin, at ang isa na may bumaba sa lupa, kumagapang na parang hayop. Si Mang Federico, bagaman matanda na, ay mabilis na kumuha ng kanyang lumang tabak na may nakaukit na mga sinaunang orasyon. Humarap siya sa kanyang mga anak at mariing sinabi, "Mga anak, ito na ang inyong pagsubok. Hindi na ninyo maiiwasan ang kapalaran na minana ninyo. Ako'y kasama ninyo, ngunit kayo ang dapat manguna." Lumapit si Andres kay Ramon, hawak ang kamay ng kapatid at bumulong, "Kuya, kung hindi tayo kikilos, ubos ang buong baryo." Tumango si Ramon. Sa unang pagkakataon, ang dalawang kapatid ay nagkasama sa iisang laban. Si Ramon, gamit ang kapangyarihan ng kanyang anting-anting, ay haharap sa matinding suntukan laban sa mga gabunan, habang si Andres ay gagamit ng karunungan ng isang albularyo upang itali at igupo ang mga nilalang sa pamamagitan ng dasal, halamang gamot at proteksyon. Nagumpisa ang kanilang laban sa ilalim ng buwan, sa harap ng kanilang kubo, ang unang pagsubok na magbubukas sa mas madilim na landas patungo sa digmaan laban sa buong lahi ng mga gabunan. At sa dilim ng gabi, mula sa malayo, may isang pares ng pulang mata na mas malaki at mas matalim kaysa sa lahat ng naroon. Ang tunay na pinuno ng mga gabunan ay nagmamasid lamang, naghihintay ng tamang oras upang sumalakay. Nag-aalab ang paligid ng kubo, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa liwanag na bumabalot sa anting-anting ni Ramon at sa bilog ng asin at abo na inilatag ni Andres. Ngunit sa bawat pagaspas ng pakpak ng mga gabunan, parang lumalakas ang bigat ng hangin. Ang mga puno sa paligid ay nagsipagalog at ang mga ibon ay nagsiliparan palayo, tila alam nilang may sakunang paparating. Ang unang gabunan na sumalakay ay nagtataglay ng napakalaking pakpak na parang pangahas na ulap. Sumugod ito kay Ramon, ngunit mabilis siyang nakailag at hinataw ng kamaong may lakas ng kanyang anting-anting. Isang malakas na dagundong ang lumabas sa hangin at tumilapo ng nilalang patungo sa punong mangga. Pumutok ang mga sanga at nabiyak ang puno sa bigat ng pagbagsak. Samantala, si Andres ay nakaluhod, hawak ang maliit na krus na bakal na pamana ng kanilang ina. Binubulong niya ang isang matandang orasyon. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Lumayas kayo mga nilalang ng kadiliman. Sa liwanag ng may kapal, kayo'y mawawasak. Habang inuusal ito, kinuha niya ang langis na may sambong at itinapon sa nilalang na gumagapang sa lupa. Agad na nagliyab ang balat ng gabunan, nagsisisigaw ito na parang sinusunog. Ang mabahong amoy ng nabulok na laman ay kumalat sa paligid. Ngunit ang ikatlong gabunan, ang pinakamabilis, ay lumusot sa hangin at umatake mula sa itaas. Bago pa man makagalaw si Andres, bumagsak ito sa bilog ng asin at abo. Tumalsik ang mga bato at abo at nagkawatak-watak ang proteksyon. Mabilis na sinunggaban ng halimaw si Andres, tinangkang kagatin ang kanyang leeg.
"Andres!" sigaw ni Ramon. Wala nang oras para mag-isip. Tumalon siya at sinikmuraan ang halimaw gamit ang kapangyarihan ng kanyang anting-anting. Kumidlat ang hangin sa lakas ng tama at ang gabunan ay natapon palayo. Ngunit bago tuluyang bumagsak, nakasugat ito sa braso ni Andres gamit ang kanyang matulis na kuko. Dumaloy ang dugo sa puting kamisa ng binata. Nang makita ito ng mga gabunan, bigla silang nag-iingay at parang nagkaroon ng bagong sikla. Ang kanilang mga mata ay kumislap at ang mga bunganga ay naglaway. Ang dugo ng isang tagapagmana ay tila masarap na halimuyak para sa kanila. Si Andres, bagaman sugatan, ay hindi nagpadaig. Dinampot niya ang halamang Maria at piniga sa sugat, sabay usal ng dasal na kontralason. Ang dugo ay tila natuyo agad at ang sugat ay nagsimulang magsara. Ngunit hindi niya maitatangging nanghihina ang kanyang katawan. Habang nangyayari ito, muling nagsalita ang isa sa mga gabunan. "Kayo ang mga tagapagmana ng liwanag. Ang inyong dugo ang magbibigay sa amin ng ganap na lakas. Ibibigay ninyo ito, kusa man o hindi." Nagpalipad ito ng malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. At mula sa malayo, muling kumislap ang mas malalaking pulang mata. Ang lider ng mga gabunan ay dahan-dahang lumalapit. Si Mang Federico, na kanina'y nakamasid habang pinoprotektahan ang kanyang asawa, ay kumilos. Itinaas niya ang kanyang matandang tabak at lumapit sa magkapatid. "Mga anak, handa na ba kayong tunay na harapin ang inyong kapalaran? Hindi ito laban ng isang gabi lamang. Ito'y simula ng isang digmaang matagal nang iniiwasan ng ating angkan." Nilingon ni Ramon si Andres. Parehong hingal, parehong sugatan, ngunit parehong may apoy sa mga mata. Tumango sila, sabay na nagsabi, "Handa kami, Itay." At sa gitna ng madilim na kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang tunay na digmaan. Hindi lamang laban sa halimaw, kundi laban sa kapalarang nakaukit na sa dugo ng magkapatid. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang nakakabinging sigaw ng mga gabunan, tanda ng kanilang pagkakaisa sa ilalim ng iisang pinuno. Sa bawat pagaspas ng kanilang pakpak, lumilikha sila ng alon ng hangin na halos magpatumba sa mga puno sa paligid. Ang dilim ng gabi ay tila lalo pang lumalalim, natatakpan ang buwan ng maiitim na ulap na parang sadyang kumakampi sa mga halimaw. Si Ramon ay nakahawak sa kanyang anting-anting, damang-dama ang bigat ng responsibilidad. Ang dibdib niya ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alab ng tapang na kailangang ilabas. Si Andres naman, bagamat sugatan at nanghihina, ay patuloy pa ring nagdarasal. Pinipilit palakasin ang sarili gamit ang mga halamang gamot at orasyon. Sa kanyang isip, malinaw ang mensahe, hindi sila pwedeng umatras. Bigla, mula sa likod ng kagubatan, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang, ang pinuno ng mga gabunan. Mas malaki ito kaysa sa lahat, ang pakpak ay kasinlaki ng 3 tao at ang balat ay kulay abong parang batong nababalot ng lumot. Ang kanyang mukha ay halos tao, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa pulang liwanag at ang mga ngipin ay tila punyal na handang lumapa. Tumigil ang lahat ng gabunan sa paligid, lumuhod sa lupa, at sabay-sabay na sumigaw ng "Supremo!" Nanginig ang lupa sa kanilang tinig. Si Mang Federico ay napakuyom ng kamao, habang ang tabak na hawak niya ay kumislap sa liwanag ng buwan. Bumulong siya sa kanyang mga anak. Iyan ang nilalang na matagal ko nang iniiwasang harapin, ang supremo ng mga gabunan. Kung siya'y tuluyang magtagumpay, hindi lamang San Roque ang mawawala, kundi pati ang buong kalapit na mga baryo. Naglakad ang supremo papalapit, ang kanyang mga hakbang ay mabigat na parang lindol. Huminto ito ilang metro mula sa kanila,
at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang nagmumula sa kailaliman ng kuweba. Mga tagapagmana ng liwanag, kayo ang huling hadlang, isang albularyo at isang antingero. Mga batang walang muwang na iniwan ng kanilang mga ninuno para sa isang digmaang hindi ninyo mauunawaan. Ibibigay ninyo ang inyong mga sarili sa akin at titigilan ko ang pagdanak ng dugo sa inyong baryo. Si Ramon ay hindi nagpadaig. Tumindig siya at sumigaw. Hindi kami magpapailalim. Ang dugo ng aming angkan ay hindi para sa inyong kasamaan. Kung nais ninyo ng digmaan, dito pa lamang ay hindi na kayo magtatagumpay. Ngumisi ang Supremo, ipinakita ang kanyang matutulis na ngipin. Sa isang iglap, lumipad ito pataas at bumagsak na parang kidlat sa harap nila. Ang lupa ay yumanig at ang mga bato ay nagsipagliparan. Agad na sumugod ang 3 gabunan kasabay ng kanilang pinuno. Mabilis na kumilos si Andres. Kumuha siya ng pulbos mula sa tuyong dahon ng alagaw at isinaboy sa hangin habang inuusal ang dasal na pamana ng kanilang ina. Ang pulbos ay kumalat na parang ulap at bumuo ng manipis na hadlang, ngunit ang Supremo ay dumaan dito na parang walang epekto. Samantala, si Ramon ay nakipagsalpukan sa 2 gabunan. Sa bawat suntok niya ay nagkakadurog-durog ang mga buto ng halimaw, ngunit sa bawat pagbagsak ng isa may kapalit na sumusugod. Ang kanyang anting-anting ay patuloy na kumikislap, ngunit ramdam niyang unti-unti itong nabibigatan sa puwersa ng Supremo. Habang abala ang magkapatid sa pakikipaglaban, lumapit si Mang Federico sa kanilang ina. Pinakawalan niya ang isa pang orasyon at mula sa kanilang altar ay lumabas ang isang liwanag na parang apoy na bughaw. Ang apoy na iyon ay bumalot sa kanilang kubo, nagbigay ng proteksyon laban sa mga halimaw. Ngunit ang Supremo ay humalakhak. Isang kubo laban sa aking hukbo? Isang pamilya laban sa aming angkan? Hindi ninyo alam ang aking tunay na lakas. Itinaas ng Supremo ang kanyang 2 kamay. Ang kalangitan ay kumidlat at mula sa dilim ay sumulpot ang mas marami pang gabunan, mas malalaki, mas mabagsik. Ang kanilang sigaw ay naghalo-halo, lumilikha ng nakabibinging dagundong. Ngayon ay malinaw na sa lahat. Hindi lamang ito isang laban para sa kanilang pamilya, kundi para sa buong baryo. At kung hindi sila magtatagumpay, walang sino mang matitira upang magpatuloy ng lahi ng mga tagapagtanggol. Sa gitna ng kaguluhan, magkahawak kamay na tumindig sina Ramon at Andres, sabay na tumitig sa kanilang ama. Sa kanilang mga mata, malinaw na ang desisyon. Haharapin nila ang Supremo, anuman ang mangyari. Nang pumutok ang kidlat at lumitaw ang hukbo ng mga gabunan sa paligid ng San Roque, nagsimula ang sindak sa buong baryo. Ang mga bahay na pawid ay nagsipagsara ng mga pinto. Ang mga bata ay nagsipagtakbuhan patungo sa kanilang mga magulang. At ang mga matatanda ay nagsipagdasal ng rosaryo, nanginginig ang mga labi sa bawat Hail Mary. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Mang Federico, tinig na dumagundong sa buong lugar. Mga taga San Roque, huwag kayong matakot. Magtiwala kayo, hindi tayo pababayaan ng batala. Narinig ng mga baryo ang tinig ng matanda at bagamat nanginginig, nagsimula silang magtipon sa gitna ng plaza. Bawat isa ay may dalang kahit anong bagay na maaaring maging sandata, itak, sibat, at mga batong inukit mula sa ilog. Ngunit alam nilang wala itong bisa kung hindi bibiyayaan ng dasal at orasyon. Samantala, sina Ramon at Andres ay nakaharap pa rin sa Supremo at sa 3 gabunan. Habang sumasalpok ang mga halimaw, naglalaban ng liwanag at dilim. Ang anting-anting ni Ramon ay kumikislap ng gintong liwanag, at ang mga dasal ni Andres ay lumilikha ng makapal na usok na pumipigil sa ilan sa mga halimaw. Ngunit kahit na ganoon, ramdam nilang nauubos na ang kanilang lakas.
Kuya, hingal ni Andres, dumudugo ang labi. Kung magpapatuloy ito, baka maubos tayo. Kailangan natin ng tulong ng buong baryo. Tumango si Ramon. Oo, hindi tayo lamang ang tagapagtanggol. Ang buong San Roque ay bahagi ng laban na ito. Sa gitna ng labanan, itinapon ni Ramon ang kanyang anting-anting sa hangin. Sa isang iglap, kumalat ang liwanag sa buong baryo at bawat isa'y nakaramdam ng init sa dibdib, tila ba binigyan sila ng tapang na hindi nila alam na mayroon sila. Si Andres naman ay lumuhod at inusal ang isang orasyon na pamana ng kanilang ina. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang mga halaman sa paligid, sambong, alagaw, at mga dahon ng bayabas ay tila nagliyab ng banal na apoy. Ang amoy ng mga halamang iyon ay kumalat sa hangin at ang mga gabunan ay nagsimulang umurong, nag-iingay na parang nasusunog. Ngunit hindi pa rin umatras ang Supremo. Sa halip, lumipad ito sa gitna ng baryo at sumigaw. Kung hindi kayo susuko, dudurugin ko ang buong San Roque. At sa isang iglap, lumipad pababa ang mga gabunan at nagsimulang salakayin ang mga bahay. Ang mga bubong ay winasak, ang mga palayan ay nilapastangan, at ang sigaw ng mga tao ay naghalo-halo sa hangin. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang lahat, nagsama-sama ang mga taga-baryo. Ang mga kababaihan ay nagsaboy ng asin at abo sa hangin. Ang mga kalalakihan ay sabay-sabay na sumigaw ng dasal na itinuro ng mga matatanda, at ang mga batay nagbitbit ng krusipiho at mga kandila mula sa kapilya. Ang plaza ng San Roque ay biglang nagningning, hindi sa apoy, kundi sa lakas ng pagkakaisa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Ramon at Andres na ang kanilang kapangyarihan ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para rin sa buong komunidad na nagtitiwala sa kanila. Kuya! Sigaw ni Andres. Hawak ang sugat, ngunit matatag pa rin. Ito ang sandali. Pagsamahin natin ang ating lakas at ang dasal ng baryo. Tumindig si Ramon, sabay sabing, mga taga San Roque, sama-sama tayong lumaban. Hindi tayo kailanman magpapaalipin sa mga gabunan. At sabay na lumiyab ang anting-anting ni Ramon at ang dasal ni Andres. Ang liwanag ay umabot hanggang kalangitan. Tinamaan ng Supremo at ang kanyang mga alagad. Nagsisigaw ang mga gabunan, nanginginig sa liwanag na tila ba sinusunog ang kanilang mga pakpak. Ngunit sa gitna ng lahat, kahit na ang mga alagad ng Supremo ay natitinag, ang Supremo mismo ay nakangisi lamang. Sa kanyang mga mata, may apoy ng paghamon. Maganda, ipakita ninyo ang inyong buong lakas, sapagkat doon ko kayo dudurugin. At sa isang iglap, itinapon niya ang isang dambuhalang alon ng itim na enerhiya, isang sumpa na nagbabanta na lamunin ang buong baryo. Sumabog sa kalangitan ang napakalakas na alon ng itim na enerhiya. Para itong ulap ng kamatayan na unti-unting bumalot sa buong baryo. Sa bawat dumaang bahay, ang mga dingding na pawid ay natutunaw na parang hinuhulog sa apoy. Ang mga puno'y natutuyo at agad na nagiging abo. Ang mga tao'y nagsigawan, nagtakbuhan, ngunit kahit saan sila magtago, dama nila ang malamig na haplos ng sumpa, parang mga kamay ng bangkay na dumadapo sa kanilang balat. Kuya, hindi ito basta atake. Isa itong sumpa na magbubura ng lahat ng buhay sa San Roque. Sigaw ni Andres, habol ang hininga habang nakatingin sa paparating na itim na ulap. Hindi tayo pwedeng umatras, sagot ni Ramon. Mahigpit na hawak ang kanyang anting-anting na halos nagliliyab na sa liwanag. Kung dito matatapos ang ating laban, kailangan nating isugal ang lahat. Ngunit alam nilang hindi sapat ang lakas nilang dalawa. Ang sumpa ng Supremo ay hindi lamang pisikal na atake, kundi espiritual na kamatayan na dahan-dahang lumalamon sa kaluluwa.
Marami sa mga taga-baryo ang napaluhod na, nanginginig at nawawalan ng lakas ng loob. Bigla, tumindig si Mang Federico. Bagamat matanda at nanginginig ang katawan, ipinatong niya ang kanyang tabak sa lupa at nagsimulang umawit ng orasyon sa lumang wika ng kanilang angkan. Sa ngalan ng pinagmulan, sa dugong dumadaloy, sa liwanag ng batala, buwagin ang kadiliman. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang bughaw na liwanag na bumalot sa kanyang mga anak at sa buong baryo. Ang mga tao'y nakaramdam ng kakaibang init at ang kanilang mga dasal ay muling lumakas. Ngunit kapalit ng orasyong iyon ay ang unti-unting panghihina ni Mang Federico. Ang kanyang mga mata'y namumuti at ang kanyang katawan ay tila nalulusaw. Alam ng lahat, ang matanda'y iniaalay ang kanyang buhay upang maging mabisang pananggalang. "Itay!" sigaw ni Ramon, lumapit upang pigilan siya. Ngunit tinulak siya ng kanyang ama, mariing nagsabi, "Ramon, Andres, kayo ang susunod. Ang aking oras ay tapos na. Kayo ang magpapatuloy." Nang tuluyang sumabog ang liwanag mula kay Mang Federico, tumama ito sa itim na ulap ng sumpa. Nagbanggaan ang dalawang lakas, ang kadiliman at ang liwanag. Ang hangin ay nagliyab sa sobrang tindi ng enerhiya at ang lupa'y halos bumuka sa ilalim ng kanilang mga paa. Pansamantalang natigilan ang Supremo, ngunit hindi ito natalo. Sa halip ngumisi ito at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw. "Isang buhay kapalit ng daan? Hindi sapat. Susunugin ko ang inyong mga kaluluwa hanggang wala nang matira." Nanghina si Andres at napaluhod. Dugo ang dumaloy sa kanyang sugat at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang dasal, paulit-ulit, kahit halos hindi na marinig ang kanyang tinig. Si Ramon naman ay nakatayo sa gitna ng plaza. Itinaas ang kanyang anting-anting at sumigaw, "Kung dugo at buhay ang kapalit, handa akong ibigay para sa San Roque. Huwag kayong lalapit sa aking bayan." At sa unang pagkakataon, ang kanyang anting-anting ay nagbukas ng tunay na anyo nito. Mula sa maliit na palawit ay lumabas ang hugis kalasyang liwanag, tila bituin na bumaba mula sa langit. Ang liwanag ay kumalat sa buong baryo at nagsanib sa mga dasal ng mga tao. Ang itim na ulap ng Supremo ay unti-unting napigilan, ngunit hindi pa tuluyang nawawala. Ang pinuno ng mga gabunan ay sumigaw, nagbago ang anyo. Mas malaki, mas mabangis, ang kanyang katawan ay binalot ng itim na apoy. "Kung iyan ang inyong lakas," wika ng Supremo, "ipapakita ko ang aking tunay na anyo." At mula sa kanyang likuran, lumabas ang 6 na malalaking pakpak, at ang kanyang boses ay naging kagaya ng libong nilalang na sabay-sabay na sumisigaw. Ngayon ay malinaw na, ang digmaan ay lalong titindi, at ang kapalaran ng buong baryo ay nakasalalay sa magkapatid na sina Ramon at Andres. Tuluyang lumabas ang 6 na malalaking pakpak ng Supremo. Dumilim ang kalangitan na parabang nilamon ng kanyang anino ang liwanag ng buwan. Ang mga gabunan sa paligid ay nagsiluhod, at ang kanilang mga sigaw ay naghalo-halo, tila may isang banal na seremonya ng kadiliman na ginaganap. Ang kanilang tinig ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw. "Supremo! Supremo! Ang hari ng gabunan!" Nagngalit ang ngipin ng Supremo, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang apoy na kulay itim. Apoy na hindi nagdudulot ng init, kundi matinding lamig na parang nagyeyelong kumakain ng buhay. Sa bawat tama ng itim na apoy sa lupa, ang mga damo ay natutuyo, at ang mga batoy nagkakadurog-durog. Si Ramon ay humakbang pasulong, itinaas ang kanyang anting-anting na patuloy na kumikislap. Ngunit ngayon, ang liwanag nito ay tila tinatabunan ng madilim na enerhiya ng Supremo. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit. Kaya ba talaga natin ito?
Samantala si Andres, bagamat sugatan at nanghihina, ay hindi nagpadaig. Pinilit niyang tumayo. Bitbit ang krus at ang bote ng langis na pinagpahingahan ng halamang Maria. Muling inusal ang dasal na itinuro ng kanilang ina. Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang aming kalasag laban sa dilim. Sa ngalan mo, wala ni isa mang halimaw ang magtatagumpay. Sa dasal na iyon, bumalot ang isang manipis na liwanag sa baryo at ang mga tao'y muling nakaramdam ng lakas. Ang ilan ay muling nagsigaw ng mga orasyon habang ang iba'y nagbitbit ng asin at abo upang itapon sa mga gabunan. Ngunit ang Supremo ay muling humalakhak. Ang kanyang tinig ay parang lindol na gumising sa buong bundok. Mga hangal, ang inyong mga dasal ay walang bisa sa akin. Ako ang piniling hari ng kadiliman at ang sumpa ng aking dugoy mas matanda pa kaysa sa inyong mga ninuno. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa lupa ay lumabas ang mga bangkay ng hayop at tao na kanyang nilamon noong mga nagdaang taon. Ang mga ito ay nagbangon bilang mga anino, itim na nilalang na walang muka, ngunit may mga matutulis na kuko at ngipin. Ang mga tao ng San Roque ay napaatras, takot na takot sa mga bagong kaaway na lumilitaw. "Kuya!" sigaw ni Andres. "Kung hindi natin siya mapipigilan, lahat ng tao'y magiging alipin niya." Tumango si Ramon. "Kung ganoon, ito na ang huling pagkakataon natin." Hinawakan niya ang balikat ni Andres. "Magkaisa tayo, kapatid. Ang anting-anting at ang dasal, pagsamahin natin." Nagkatitigan ang dalawa. Sa kabila ng takot, alam nilang ang kanilang kapalaran ay iisa. Sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay. Si Ramon na may anting-anting, si Andres na may krus at langis. Sa kanilang pagsabay, isang liwanag ang unti-unting nabuo, mas maliwanag kaysa sa alinmang nakita nila noon. Ang Supremo ay natigilan, sandaling umatras, ngunit hindi nagpadaig. Umikot siya sa ere, kumakampay ang 6 na pakpak, at sumugod na parang isang dambuhalang kidlat ng kadiliman. Niyanig ang buong plaza ng San Roque. Ang hangin ay pumutok, at ang mga tao'y napatumba. Ang gabunan ay nagsigawan, nagugulat sa kakaibang liwanag na mula sa dalawang magkapatid. Sa huling saglit bago magsalpukan, sabay na sumigaw sina Ramon at Andres. "Sa ngalan ng batala, sa ngalan ng aming lahi, hindi ka magtatagumpay." At ang liwanag mula sa kanilang pagsasanib ay sumabog, tumama sa katawan ng Supremo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw, sigaw na puno ng galit at sakit. Ngunit sa likod ng alingaw-ngaw na yon, malinaw ang kanyang tinig. "Hindi pa ito ang wakas. Kayo'y aking babalikan." At sa isang iglap, naglaho ang Supremo kasama ng ilan sa kanyang hukbo. Iniwan ang lupaing duguan at baryong halos wasak. Ngunit alam ng lahat, hindi pa tapos ang laban. Ang Supremo ay babalik, at sa kanyang pagbabalik, mas mabagsik, mas mabangis, at mas mapanganib ang kanilang haharapin. Tahimik ang baryo matapos ang matinding sagupaan. Tanging huni ng mga kuliglig at hiyaw ng sugatang mga hayop ang maririnig sa paligid. Ang plaza ng San Roque ay nagmistulang larangan ng digmaan, mga bubong na sira, mga dingding na gumuho, at mga katawan ng gabunan na nagmistulang abo na lamang sa lupa. Ang mga tao'y nagtipon-tipon, nanginginig at umiiyak. Hawak ang kanilang mga mahal sa buhay. Marami ang sugatan, ang ilan ay nawalan ng kaanak sa biglaang paglusob ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng trahedya, nabubuhay pa rin ang apoy ng pag-asa. Si Ramon ay nakaupo sa isang tabi. Hawak ang kanyang anting-anting na halos kumupas ang liwanag sa labis na paggamit. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Katabi niya si Andres, nakapikit at nananalangin habang nilalagyan ng halamang gamot ang sugat ng mga bata at matatanda.
Kahit nanghihina, hindi niya inalintana ang sakit sa kanyang braso. Ang mas mahalaga ay ang paggaling ng kanyang mga kababaryo. Lumapit si Aling Remedios, ang kanilang ina, hawak ang ilang bote ng langis at mga tuyong dahon. Nilinis niya ang mga sugat ng mga sugatang magsasaka at ginamot ang ilang buntis na babae na muntik nang mawalan ng pag-asa. Sa kanyang mga mata ay malinaw ang pag-aalala, ngunit pinipilit niyang maging matatag para sa lahat. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Mang Federico, bagamat mahina na ang kanyang tinig matapos ang matinding pagod. Mga taga San Roque, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang inyong tapang at pagkakaisa ang dahilan kung bakit buhay pa ang ating baryo. Ngunit tandaan ninyo, hindi pa tapos ang ating laban. Ang supremo ng mga gabunan ay babalik, at kapag siya ay bumalik, mas matindi at mas mabagsik na digmaan ang ating kahaharapin. Naluha ang ilan sa mga matatanda, ngunit nagsimulang tumindig ang mga kabataan. Isang binata ang sumigaw, "Kung babalik siya, kami ilalaban muli." Sinundan ito ng mga sigaw mula sa iba. Para sa San Roque, para sa ating mga ninuno, para sa liwanag laban sa dilim. Muling nabuhay ang diwa ng pagkakaisa. Ngunit alam ni Ramon na hindi sapat ang tapang lamang. Lumapit siya kay Andres at bumulong. Kung babalik ang Supremo, kailangan nating palakasin ang ating mga sarili. Ang anting-anting ko ay muntik nang bumigay, at ang mga dasal mo ay muntik nang hindi tumalab. Kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng kanilang lakas at wasakin ito. Tumango si Andres. Narinig ko sa ating ina noon, may isang sagradong lugar sa bundok kung saan nakatago ang mga sinaunang lihim ng ating angkan. Doon natin mahahanap ang kasagutan at marahil ang kapangyarihan na kayang tumapos sa Supremo. Habang pinag-uusapan nila ito, isang kakaibang tanda ang lumitaw sa balat ni Ramon. Isang marka na hugis araw na unti-unting nagbabaga. Samantala, sa kamay ni Andres ay lumitaw ang tila bakas ng krus nagliliwanag tuwing siya ay nagdarasal. Hindi nila maipaliwanag, ngunit malinaw na ang kanilang dugo ay nagsisimulang gumising sa mas malalim na kapangyarihan. Sa gabing iyon, nagtipon-tipon ang buong baryo. Sa gitna ng plaza, nagsindi sila ng naglalakihang apoy, tanda ng kanilang panata na hindi susuko. Si Ramon at Andres ay tumayo sa gitna at sa kanilang mga mata ay mababakas ang bagong pag-asa at pangakong ipagpapatuloy ang laban. Ngunit mula sa malayo, sa madilim na bahagi ng bundok, isang nakakatakot na tinig ang muling umaling-aungaw. Maghanda kayo mga tagapagmana ng liwanag. Sa pagbabalik ko, hindi na baryo ang aking kukunin, kundi ang inyong buong kaluluwa. At sumabay dito ang nakabibinging sigaw ng mga natitirang gabunan na nagkukubli pa rin sa dilim, patunay na ang laban ay malayo pa sa katapusan. Madaling araw, ang hamog ay bumabalot pa sa mga dahon ng palayan, ngunit sa baryo ng San Roque, walang tao ang nakatulog ng maayos. Ang mga sugatan ay inaasikaso pa rin, at ang iba namay nagbabantay, natatakot na baka muling bumalik ang mga gabunan. Sa gitna ng katahimikan, tumindig sina Ramon at Andres. Bitbit nila ang kaunting baon, tuyong isda, bigas at tubig mula sa banga. Kasama rin nila ang ilang halamang gamot at ang mga pamana ng kanilang ina, krusipiho, langis at mga dasal na nakasulat sa lumang papel na dilaw na sa tagal. Lumapit si Mang Federico, bagamat mahina na, at iniabot kay Ramon ang matandang tabak na may nakaukit na mga orasyon. "Anak, dala mo na ang anting-anting ng ating angkan." Pero hindi sapat iyon. Ang tabak na ito'y ginamit ng iyong lolo laban sa mga halimaw noong kabataan niya. Naway maging sandata mo rin ito. Kinuha ni Ramon ang tabak at mahigpit na yumuko bilang tanda ng paggalang. Samantala si Aling Remedios ay niyakap si Andres. Iniabot ang isang maliit na bote na puno ng langis.
Andres, ang langis na ito'y huling bote ng pinagpahingahan ng 7 dasal. Gamitin mo lang ito kung wala ka ng ibang pag-asa. Tandaan mo, bawat patak ay may bigat ng buhay. Tumango si Andres at sabay silang nagpaalam sa kanilang mga magulang. Ang mga taga-baryo ay nagtipon, nagbigay ng pagkain at dasal, habang pinagmamasdan ang 2 magkapatid na tutungo sa bundok. Habang pataas sila sa masukal na daan ng bundok, ramdam nila ang bigat ng katahimikan. Walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin. Tila ba ang bundok mismo ay humihinga ng lihim. Sa bawat hakbang, lumalakas ang kanilang kaba. "Kuya," bulong ni Andres, "nararamdaman mo ba iyon? Parang may mga matang nakatingin sa atin." Tumango si Ramon, mahigpit na hawak ang tabak. "Oo, hindi tayo nag-iisa rito." Ilang sandali pa, lumitaw ang isang maliit na nilalang mula sa mga anino. Hindi gabunan, kundi isang matandang engkanto, may mahabang buhok at mapuputing mata. Nakatayo ito sa gitna ng daan, nakasandal sa isang malaking bato. "Mga anak ng liwanag," wika nito na parang bulong ng hangin. "Matagal ko na kayong hinihintay. Ang bundok na ito'y sagrado at dito nakatago ang lihim ng inyong angkan. Ngunit tandaan, hindi lahat ng lihim ay kayang tanggapin ng puso." Napalunok si Andres. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti ang engkanto at itinuro ang isang madilim na lagusan sa gilid ng bundok. "Doon ninyo matatagpuan ang mga orasyon at kapangyarihang kayang sumupil sa Supremo. Ngunit, kailangan ninyong pagdaanan ng 3 pagsubok. Kung kayo'y magtatagumpay, magiging tunay kayong tagapagmana. Kung kayo'y mabibigo, ang inyong kaluluwa'y magiging pagkain ng dilim." Nagkatinginan sina Ramon at Andres. Wala na silang pagpipilian. Pumasok sila sa lagusan at agad silang binalot ng dilim. Sa loob, hindi nila makita ang isa't isa. Tanging mga tinig ang umalingaw-ngaw, mga tinig ng kanilang mga pinakamalalalim na takot. Narinig ni Ramon ang sigaw ng kanyang ina, tila nilalapa ng mga gabunan. Narinig naman ni Andres ang tinig ng kanyang ama, sinasabing sila'y walang kwenta, hindi sapat upang maging tagapagmana. Nanghihina sila, bumabagsak ang tuhod, ngunit bigla silang nagsigawan ng sabay, "Hindi kami susuko." At sa kanilang sabay na pagtutol, biglang nagliwanag ang kanilang katawan. Ang mga anino ay naglaho at lumitaw ang isang pintuan na yari sa bato. Sa kabila nito, naroon pa ang 2 pagsubok. Ngunit alam nilang sa bawat hakbang, mas lumalapit sila sa lihim na kayang magpabagsak sa Supremo. Matapos nilang lampasan ang unang pagsubok ng bundok, nagpatuloy sina Ramon at Andres sa mas malalim na bahagi ng lagusan. Ang pintuang bato na kanilang dinaanan ay nagsara sa likod nila at ang hangin ay naging mas mabigat, mas malamig. Ang kanilang mga hakbang ay kumakalabog sa sahig na parang may libo-libong paa na sumusunod. Sa isang maluwang na silid, bigla itong nagbago at naging parang baryo ng San Roque. Nakita ni Ramon ng mga tao, nagsasaya, nagtatawanan at walang bakas ng digmaan. Lumapit ang isang matandang lalaki na kahawig ng kanilang ama at nagsabi, "Ramon, hindi mo na kailangang lumaban. Iwan mo na ang tabak at ang anting-anting. Bumalik ka sa normal na buhay. Magiging ligtas ang lahat." Sa kabilang banda, nakita naman ni Andres ang kanyang ina, masaya, walang sugat o pagod. Inalok siya ng ginintuang bote ng langis, mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang meron siya. "Andres, hindi mo kailangang maghirap. Sa isang patak nito, kaya mong pagalingin ang lahat. Iwan mo ang laban at piliin ang kapayapaan." Nagkatinginan ng magkapatid, parehong halos madala ng tukso. Ngunit naalala nila ang sigaw ng kanilang mga kababaryo, ang luha ng mga batang naulila at ang pangako nilang ipagtatanggol ang San Roque. Sabay silang sumigaw, "Ang laban ay hindi para sa amin lamang, ito ay para sa lahat."
Sa sandaling iyon, naglaho ang ilusyon. Ang silid ay bumalik sa pagiging kuweba at sa gitna nito ay may sumulpot na gintong pintuan. Sa likod ng pintuang iyon ay isang dambuhalang altar, nakaukit sa bato at sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang lumang aklat, ang Libro ng Liwanag, ang pinagmulan ng mga dasal at orasyon ng kanilang angkan. Ngunit sa harap ng aklat ay may nakasulat sa bato. Walang makakakuha ng liwanag nang hindi iniaalay ang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso. Napatigil ang magkapatid. Ano ang dapat nilang ialay? Kuya. Mahina ang tinig ni Andres. Kung ito'y hihingi ng buhay, ako na ang mag-aalay. Mas kailangan ka ng baryo kaysa sa akin. Umiling si Ramon. Hindi, Andres. Ako ang panganay. Ako ang tagapagdala ng anting-anting. Ako ang dapat magsakripisyo. Nag-init ang kanilang mga mata, parehong handang ibigay ang sarili para sa isa't isa. Ngunit biglang nagliwanag ang altar, at mula rito'y umaling-aungaw ang tinig ng kanilang mga ninuno. Ang sakripisyo ay hindi sa inyong buhay, kundi sa inyong pagkakaisa. Ang tunay na lakas ng angkan ay hindi nakasalalay sa isa, kundi sa dalawang pusong iisa ang layunin. Nagkamalay sila. Hindi kailangan ng isa ang mawala. Kailangan nilang ialay ang kanilang paninindigan na hindi sila maghihiwalay kailanman sa laban. Sabay nilang inilagay ang kanilang mga palad sa ibabaw ng altar. Ang kanilang dugo ay kusang dumaloy, tumulo sa lumang bato at naghalo. Sa iglap na iyon, bumukas ang libro ng liwanag at ang buong kuweba ay nagningning na parang umaga. Mula sa aklat ay lumabas ang dalawang biyaya. Kay Ramon, isang tabak ng liwanag na hindi nababasag ng dilim, pinanday mula sa apoy ng mga bituin. Kay Andres, isang baston ng orasyon, may ukit ng mga dasal ng kanilang angkan, na kayang magtali ng kahit anong nilalang ng kadiliman. Nang hawakan nila ang mga ito, ang kanilang mga katawan ay nagliwanag, at sa kanilang balat ay lumitaw ang marka ng kanilang angkan, isang araw at krus na magkahugpong. Muling nagsalita ang tinig ng kanilang mga ninuno. Mga anak, kayo na ang bagong tagapagmana. Ang inyong kapalaran ay hindi matatapos dito. Sa pagbabalik ng Supremo, kayo lamang ang may kakayahang sumupil sa kanya. Tandaan ninyo, ang liwanag ng anting-anting at ang dasal ng albularyo ay dapat laging magkasama. Lumuhod ang magkapatid, hawak ang kanilang bagong sandata. Sa kanilang mga mata, wala nang pagdududa. Handa na silang harapin ang pagbabalik ng Supremo. Paglabas nila ng bundok, sinalubong sila ng liwanag ng araw. Ngunit sa kalayuan, sa pinakaitim na bahagi ng langit, muli nilang nakita ang anino na Supremo, nakamasid, nag-aantay, at mas handang gumanti. At dito nagsimula ang tunay na misyon ng magkapatid na antingero at albularyo laban sa mga gabunan. Isang laban na hindi lamang para sa baryo ng San Roque, kundi para sa buong bayan. Wakas.